kanina, tumapat ang rap sa ruleta sa steamed fish. Ayan na! Sana fish! At ngayong napamalengke na namin ang paboritong isda at mga gulay ni Annalyn, oras na para iluto natin ang putahing pagsasaluhan namin mamaya. Kumukuha lang ako ng inspiration from our favorite sinigang sa miso. Kaya bibigayan ko lang siya ng ibang atake. So here's our mustasa. So ang gagawin ko, yung miso natin, miso paste natin and our sinigang powder, siyang ipangpapatimpla ko doon sa ating fish fillet. Tapos, babalutin ko nitong ating mustasa and then lahat ng gulay na napili niya, igigisa ko na lang para pinaka-garnish or on the side. Pinipili ko lang yung mga malalaking dahon. Yun yung mas madaling ipambabalot doon sa isda. What I'm preparing to do here is, yun nga, iba-blanch natin. Kasi kapag hindi nyo binlanch yung dahon, ito mapapansin ninyo, kunyari i-rolyo natin. Ayan o, malutong siya masyado, nagsisnap yung mga stem niya. Para maiwasan yun, iba-blanch lang natin siya mabilis. We have here yung ating miso paste. And then, yung ating tamarind powder. We're just gonna mix this together. So we have here a very thick paste. It's like clay consistency ng ating miso paste at saka ng tamarind powder or sinigang mix. Ito ngayon yung ipapalaman natin doon sa ating isda. Then some of the paste doon din sa labas. So yung ating mustasa, yun yung ipangbabalot natin. So we have here yung ating pampano fillet na napalamanan natin or na-season natin ng miso paste at saka ng sinigang powder. Nirap natin sa blanched na mustard leaves or mustasa. So at this point, ready na ito. Yung sa pinakailalim, typically hindi kasi nagagamit tong compartment na to for anything. Talagang nagsisteam lang siya. But since we have mga fish bones, I would use that. Pati na rin yung ulo para makagawa tayo ng sarili nating kaldo. And then doon sa compartment kung saan natin ilalatag yung ating isda, lalagyan ko naman ng dahon ng saging. And yung ating isda. So we're just going to steam this for about 15 to 20 minutes. At habang niluluto natin to, sosotay naman natin yung ating pang-garnish. For our garnish, maghihiwa lang tayo ng okra, kamatis, sibuyas, red bell pepper, and siling labuyo. Tapos lalagyan ko lang din siya ng ating miso paste. So lagyan lang natin ng konting tubig. Yun yung masarap pagluto pag nasa gitna ka mismo ng palengke. Pag may kulang ka, palista na lang muna. So titimplahan natin ng bagong isda. So this is a new dish that I'm basically exploring. I haven't tried our local miso paste for saute or as a base for my sauce. Ginagamit lang to kadalasan naman sinigang lang sa miso. Pero dahil nag-iimbento tayo ng kung anong meron dito, I came across this very interesting texture na para kang nagdurog ng itlog na pula pero hindi maalat. Pero may bahid siya ng asim na para kang kumakain ng buro yung galing sa Pampanga or sa North. So yun yung nadi-discover ko. And sabi ko unlike the Japanese and Korean miso, yung sa atin matabang. Kaya eto, nagpalista muna tayo ulit ng bagong isda.
And then, ihahalo ko lang yung ating okra, bell pepper, and sili. So maluluto na yung ating okra, hiwain lang natin yung talbos ng ating sili. Saka natin nilagay. Turn off the heat. Saktong-sakto, luto na rin yung ating inisim na pampano. Pwede na tayo mag-serve.